Sa isinagawang Senate hearing ukol sa isyu ng pamamatok at pagkasa ng baril ni Wilfredo Gonzales sa siklistang si Alan Bandiola, nagulantang ang mga senador nang mapag-alaman na patong-patong palang kaso nito at marami rin itong blatter sa barangay. Kaya nagtataka ang mga senador kung papaano nakakuha si Gonzales ng PTC-4 o Permit to Carry Firearms Outside Residences. Dahil bukod sa patong-patong ang kaso na meron si Gonzales, papaano raw ito nakapasa sa neuropsychiatric test kung may problema pala ito sa anger management. Yung isang ano po, Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, Ito yung, hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po next po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila eh. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry of firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi ng Mr. Chair, dismissed po siyang na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, 10. No? Dito Senator po sa akin. Senator GB, ilan dyan ang grave threats sa mga Ito po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Calma. Kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz. Ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po. Sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator JB. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. 3. doon Ano lang po ako- yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, anger management ito eh. Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilla 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinomen ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. 2 men who were Obilla's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as a share but he refused to take the money.
Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aaral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako matras. Sabi ni si PNB Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Colonel Uvilla po at Colonel De La Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang po pala. Magmula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na ipag-acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan kaya you correct your Pwede ko. understanding Yes, Your Honor. Yeah. Na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. dismiss po noong 2006. 2006. Using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990. Opo. Hanggang 2016. Yes, Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo payuan pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, na kaso kinakarap mo. Your Honor, Dami mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawak ko po yung authentic. Exonerated ka sa ano? Sa Yung dismiss po sa akin na kaso noong 2006. sa criminal case. Sa Exonerated ka. PNP po, sa PNP po, exonerated po ako, sir. Oh. Your Honor, Exonerated ka? exonerated po. Paano ka na-dismiss? Authenticated copy po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige, Pwede, sige. if I may. Pina-authenticate ko po ito. Authenticated po ito. Original coming from NCRPO.
nagulat po ako, bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan. Hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your Honor, hindi ko maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of 1 day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya po, Anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sa Napolcom. May Napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Anyway, nandito, Mr. Gonzales. Andito na Polcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. Laban mo. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago pa lang Hindi- ako wala, sana, maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan. Basta karapatan mo yan at karapat dapat kang reinstate. Nandito na Polcom. Sila nang bahala. Yeah, go ahead na Polcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang pag-threat. Grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six po. kadami mong Opo. case talaga. Diba, Director. Mr. Chair, tanong lang natin Napolcom. Ngayon, 2000, Napolcom. Sir Gonzales, tingnan natin si Napolcom. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung ba yung Yes. mga neighbors? 2017 po ito. yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred in 2006. Yung 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Jet, tanongin ko lang, yung sa yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya noong 2021 and 22. Nung Tatlo. lang po. So, Based on the record. siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang, meron ba kayong anger management issue dahil ba ito sa frustration? wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero po, yung kaso nyo kasi ito, threats eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung mga... Ito Hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontempt ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? hindi po listo po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila eh. So, you resolve that in other forum. Andito tayo ngayon sa issue doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ang Yes, sir. mga siklista, Yes, Your Honor. motorista sa kalsada, ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay.